Nang kausapin ng social workers ng barangay ang magkapatid, lumalabas na bukod kay Jaime, may dalawang lalaki pa raw na nang molestya rin sa mga dalagita. Ayon po sa salaysay ng mga bata na ginagalaw sila ng mga ito. Sa kasalukuyan ay 3 buwan buntis si... Nang mapag-alaman ng barangay ang nangyari, labis silang nabahala. Itong kaso nito is first time na pong nangyari na meron pong minor de edad na talagang minolestya ng mga mas nakatatanda sa kanila. Sa gabay ng mga kamag-anak ng dalagita at ng barangay, sinubukang ikwento ni Rhea ang naranasan niya sa mga kamay ni Jaime. Walang pumagi sa akin, tawag niya ako. Pero tulog po siya. Tulog po siya. Ang kapatid ni Rhea na si Nika buong tapang na ikinwento ang kanilang kalbaryo. Sabi po na Ninong, nando sa kwarto. Pinulong po sa ate ko, tapos sinabi po ng ate ko tara dito, sasabihin ako sa'yo. Ikaw magsasabi sa sabi ni Ninong, papatayin daw tayo. Natakot po ako mabuntis yung kapatid ko Nang lumabas ang resulta ng ultrasound ni Rhea, nalaman ni Tonyo at Rona na 6 na buwan nang nagdadalang tao ang dalagita. 6 na buwan na pala siyang buntis, hindi namin alam. Okay lang po na lumaki yung bata na basta makulong lang siya. Tanging hiling ng mag-anak, mapanagot si Jaime at 2 pang inireklamong sina Ingo at Enyong. Di nila mga tunay na pangalan, pero si Jaime, naglaho na raw na parang bula. Tumakas na nga siya baka ako hindi na siya bumalik dahil nga nagtatago na nga Pero dapat nga po nung araw na yun, gusto ko makulong na talaga nun Habang sina Ingo at Enyong naman, sinusubukan pa raw na makipag-areglo sa pamilya. Bumot yung 2 matanda. Kahapon nagpunta pa rito yung matanda, ba't daw nasasali? Hindi lang ako nakapagpigil. Baka ako sabi ko sa kanila, magsilayas kayo dito. Sa husgado na lang kako tayo magharap. March 26, 2025, kasama ang resibo. Sinubukang hanapin ng mga kamuni ng barangay sina Jaime, Ingo at Enyong upang makuha ang kanilang panig. Regarding sa mga batang na nagdamolest siya, yasis nyo, puntahan sa bahay para magkaroon lang ng linaw yung inaakusa sa kanila. Unang pinuntahan ng barangay ang lugar ni Ingo, pero wala raw ito sa kanilang bahay. Tinry po nating kunin yung kanyang panig, subalit hindi po natin inabutan sa bahay. Sabi po ng pamilya, wala raw po doon. Sumunod naman nilang pinuntahan ang lugar ni Jaime na itinuturong tatay di umano ng ipinagbubuntis ni Rhea. Opo, magandang tanghali po. Ang tanong lang po namin, natin po si... Nag-service po na Arkela. Hindi pa po ba umuwi, ma'am? Since po nung nagpunta po tayo, nung makalawa, hanggang ngayon po, nasa biyahe pa rin. Yun po ang sinasabi. Paulit-ulit po sinasabi na nasa biyahe. Humarap sa resibo ang isa pang inireklamo na si Enyong. Iginit niya na walang katotohanan ang mga paratang sa kanya ng pamilya ng mga dalagita. Walang pinaralaman dun. Dinadala niyo pa raw po dito sa kwarto. Naku, manadali, may kasama ako dito. May natutulog na lalaki sa pag-ala. Nakatira sa akin, may mag-inang nakatira dito. Paano masasama dito, mapapasok dito? So, ibig sabihin po, wala, hindi niyo po ginalaw yung mga bata. Hindi, ba't gagalawin ko yung bata, may sarili ko pag-iisip. Sa kabila ng pagtanggi ni Enyong sa pangyayari, patuloy raw na ipaglalaban ni Rona at Tonyo ang hustisya para sa sinapit ni Rhea at Nika. Yun hong pagsasampa ng kaso, hindi po yan biro. Mahaba ang proseso at saka yung pagdaraanan natin hindi ho ganun kadali. Pero ano ho ang nagtulak sa pamilya para ituloy ang laban na ito? For justice po. Gusto ko rin po kasing magkaroon ng justice yung mga pamangkin ko. At para hindi na po maulit to. Maraming kababaihan na po na pinagsamantalahan niya, wala lang pong nagreklamo. Sa ngayon po, hindi ko po ito palalampasin. Kaya po lumapit po ako sa resibo para matulungan po kami. March 27, 2025, kasama ang resibo. Formal lang nagsampa ng reklamo sa Philippine National Police, Women and Children Protection Center, Rona.
Gaano po kahalaga, Madam Colonel, na ma-report ng mga biktima sa inyo yung mga kaso, reklamo, gaya po ng pang-aabuso, pangmomolestya, kasama na ho yung rape? Napakahalaga po nito kasi dito po ay pinapatunayan natin yung dignidad na abuso sa isang babae magkaroon ng proper justice. May mga special attention pa tayo dapat ibigay para sila ay makakuha ng justice. Para kay Nika, magpapatuloy pa rin daw siya sa pag-abot ng kanyang mga pangarap. Naging mayaman po, huwag po akong maarte kahit saan po. Natakot po ako mabuntis yung kapatid ko eh. Kahit po nag-aaway po kami, mahal ko pa din po yun. Para tulungan sina Rhea at Nika sa unti-unti nilang paghilom, sisimula na rin daw ng City Social Welfare and Development Office ang kanilang intervention para kina Rhea at Nika. Yan kasi hindi natin alam kung pang long term ba yan eh. Kapag kasi ganyan talaga, hindi pa natin talaga maano kung gaano kalalim yung trauma ng bata. Kaya mas mainam po dyan yung long term monitoring tsaka follow up. Kami po sa tanggapan po ng CSWD, talagang yan po talaga ay tututukan po natin para ma-monitor yung kanilang kalagayan. Simula pa lang ng laban ni Rhea at Nika, pero nariyan ang kanilang pamilya at iba't ibang ahensya ng gobyerno para siguruhin ang kanilang kapakanan habang hindi bumibitiw sa pag-asang makakamit din nila ang hustisya para sa di umanong bangungot na pinagdaanan. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel